Magandang tanghali po sa ating lahat. Nakakaingat po. Bago po sa lahat, umpisan mo natin sa isang panalangin. Father in Heaven, maraming salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. At muli po namin pong isineselebrate ang National Bible Month. Father, thank you for this opportunity na makapagsalita po sa harapan kahit nahihirapan po ako sa mga salita na aking sasabihin. I humbly ask the Holy Spirit to guide me by your wisdom and let your presence be filled today in this room. Open our hearts and our minds so that we can understand your truth, and may your word be filled in our hearts today. I offer this moment with you, Lord, and kayo na po ang bahala sa amin. This I pray in Jesus' name. Amen. Ang theme po natin ngayon is God's words brings life into our hearts and to our homes. Bali, yung life po in a Greek word ay yung gagaya po nung preach po ni Pastora kanina is bios, which is biology. Ito po ay temporary life lang, at ito po ay physical life natin. Tapos meron pa pong isang Greek word na ang salita po ay zoe, which is nagsasabi po ito na ginagamit ito upang tumukoy sa kaganapan ng buhay na may kaugnayan sa Diyos. Ito po ay promise ni God sa atin. Sa John 10:10 po, sinasabi po dito na I have come that you may have life and that you may enjoy it abundantly. Bali, ito po yung sinasabi, ito po yung tinutukoy na life dito. Tapos, ang life na ito ang nagbibigay sa buhay, ang life na ito ang nagbibigay buhay sa ating spirit, at yun ang reason kung bakit tayo nakakapagbigay ng love. Sabi po sa John 13:34, malinaw na utos ni Jesus na love one another as you love yourself. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng tapat. Hindi lang emosyon, kundi spiritual love. Love na marunong magpatawad, umunawa, at magmahal kahit mahirap. Kapag ang word ni God ang nasa puso natin, mababago ang paraan ng ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa, at sa Diyos. Sa kwento po ng buhay ko, alam naman po natin na recently ay nagkaroon po kami ng wish sa aking tatay. Growing up, parang wala po siya sa akin habang lumalaki po ako, kasi nung mga unang panahon uso po yung pagpunta sa abroad, sa Saudi. So, ang nakalikihan ko lang po is yung mother ko, tapos yung mga pinsan ko na nasa bahay na kasama namin. Tapos one time, dumating siya, sabi ng mga pinsan ko, "Uy, Lerma, dumating na yung tatay mo." Sabi ko, may tatay pala ako. Sabi ko kung gano'n. Tapos, yun na po, tapos nung siya na po yung naiwan sa amin, at yung mother ko naman po ang pumunta ng abroad, pumunta po siya dito sa Italy. Tapos habang nandun po siya kasama namin, may mga naririnig na po ako noon na habang lumalaki ako na may ibang
babae po yung father ko, mali pa lang pala ako. Kaya yun po yung nakagisnan ko na ano sa kanya. Tapos nung nandito din po sila, meron din po, kahit po kasama na po sila ng mother ko, ganun din po daw, may mga kwento po gano'n. So, nung nag-for good na po siya sa Pilipinas, nagkaroon ulit siya ng girlfriend doon, namatay na yung mother ko nun. Nagkaroon siya ng girlfriend at sabi ko sa kanya, sabi namin ng kapatid ko, huwag ka nang, okay lang na may kasama ka siya, siyempre hindi naman namin may bibigay yung kaligayahan niya. So, in-advisean po namin na huwag siyang magpakasal, pero nagpakasal din po siya. So, ganun na lamang po kung bakit hindi ko po siya magawang mapatawad sa mga araw na. Ganun na lang po kung bakit naging matigas yung puso ko sa kanya. Tapos, nung napunta na po ako dito sa Rema, nakakarinig na po ako ng mga salita ng Diyos, tapos meron po yung nagrema sa akin na verse na sa John 3:16 ba yun? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that we Opo. Bali, ganun po. So, sabi ko po sa sarili ko, kung ang Panginoon, ginawa niyang ibigay yung isa niyang anak, para lang tayo ay mapaano sa ating mga kasalanan. Sino po ako na tao lamang na hindi magpatawad sa tao na nagbigay ng buhay sa akin. So, nung umuwi po kami, talagang pinag-pray ko po na sana yung pagpunta namin ng Ilocos ay magandang panahon para naman makapag-usap kami. At yun na nga po, nangyari po na nakapag-usap naman po kami at naayos naman po namin yung mga dapat namin ayusin at naging okay na po kami ngayon. So, ang word ni God, pag narinig po natin, talagang nagbibigay sa atin ng karunungan para sa ating mga mahal sa buhay, kagaya po nung nangyari sa akin. So, yun po. Siguro meron din po kayong mga kanya-kanyang kwento, mga asawa, o mga kaibigan, o kapatid, o ano man na ganun po. Pag wala po kasing na born again na Christian na hindi nakarinig ng salita ng Diyos. Ganun po ang nangyari sa akin. Kaya, ganun na lang po yung love na naramdaman ko po. Ang next po sa life is integrity. Ang integrity ay pamumuhay ng walang double life. Ito po ay halimbawa po sa pagtatrabaho po natin, pag nakakakita po tayo, kagaya po ng mga naririnig natin sa mga previous testimony natin, kapag nakakakita tayo ng pera, hindi po natin kinukuha maski gaano man po kaliit o kalaki na bagay na yun. Kasi nandun na po yung discernment natin sa buhay natin na nadidiscern na po natin kung ano ang tama at mali na gawin. Kapag ang word ni God ang naging guide natin, tinuturuan tayong mamuhay ng tapat kahit walang nakakakita. Hindi man perfecto pero honest before God. Ito ang klase ng buhay na merong takot hindi lang sa tao kundi pati sa Diyos. Sa faith naman po, ang faith ay hindi lang paniniwala kundi pagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang lahat. Ang salita ng Diyos ay ang nagpapakilos sa atin. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Kapag ang word ang naging pundasyon, natututo tayong umasa kay God kahit may problema,
Kahit may sakit, kahit may takot. Kung naalala po ninyo yung anniversary natin, meron pong binigay na token na nasubukan nyo na po bang kumuha ng mga pagkain doon na pagkain ng ating espiritu. Kasi ako po nasubukan ko na po. Tapos, pagkuha ko pong gano'n, randomly, ito po yung unang, kasi nung una po, nahirapan po akong kunin siya, pero talagang dinukot ko po siya, kinuha ko pong gano'n. Ang una ko pong is yung blue, sabi sad ba yun? Pag blue. Basta ito po yung lumabas, Matthew chapter 5 verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sabi ko, parang akmang-akma sa akin Tapos kumuha po ulit ako, parang nag-second demotion siya sa Jeremiah chapter 31 verse 13. Sabi po dito, I will turn their mourning into laughter and their sadness into joy, and I will comfort them. Randomly lang po talaga, as in randomly na binuha ko po yun. Opo. So, parang nag-second demotion po siya. Tapos, kumuha na naman po ako sa green po, hindi ko lang po maalala. Ang sabi po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Tapos kumuha po ulit ako, ang verse naman po is nasa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. So, ini-encourage ko po na kapag nalulungkot po kayo, may problema, o kahit anuman po masaya, don't hesitate po na subukan na kumuha po doon sa token na binigay po sa atin anniversary. Tapos kung natatandaan po ninyo, nung nag-devotion po ako, meron po akong Bible verse doon na sinabi about sa Jeremiah chapter 17 verse 78. Ito po, ipinapaalala sa atin ng verse na ito na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, mananatili tayong malakas at mabunga tulad ng isang puno na itinanim sa tabi ng tubig. Dumating man ang mga mahihirap na panahon, mananatili tayong malakas at wala tayong takot na harapin o pag-aalala na harapin ang mga problema na darating sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng stability at nourishment sa ating buhay. Inaalis ng pananampalataya ang takot at pag-aalala. Ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay daan para harapin natin ang mga paghihirap o kaya yung mga struggles natin, yung mga pagsubok sa buhay. Siya po ang nagbibigay ng encouragement para sa atin na hindi matakot dahil alam natin na siya ang pinagmumula ng ating lakas at pag-asa. Sa engagement naman po, dito po lumalabas yung ating obedience and relationship. Ang faith na totoo ay humahantong sa obedience and relationship. Dito papasok ang Deuteronomy chapter 12 verse 7. Babasahin ko lang po. You shall not act like this toward the Lord your God, but you shall seek the Lord at the place which the Lord your God will choose from all your tribes, to establish His name there for His dwelling, and there you shall come. There you shall bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the contribution of your hands, your votive offerings, your earth, and of your flock. There also you and your household shall eat before the Lord your God, and rejoice in all your undertakings in which the Lord your God has blessed you. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi burden, kundi blessing.
kapag ang word ang nasa puso at tahanan natin, nagiging intentional tayo sa paglakad kasama ang Diyos. Hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. Sa Deuteronomy chapter 13 verse 47 naman po, sabi po dito, "These teachings are not empty words. They are your life. Obey them and you will live long in that land across the Jordan that you are about to occupy." So, ang God's word ay nagbibigay ng life at nagdadala ng life sa atin. Hindi lang kaalaman, kundi transformation. Hindi lang religion, kundi relationship. At kapag ang salita ng Diyos ang nasa puso, natural lang ito na umaagos sa tahanan at sa buhay. Yun lang po, sana po may natutunan po tayo sa pinag ngayon about life. At i-end ko po sa isang panalangin. Maraming salamat po sa holy word po ninyo na nagbigay sa amin ng life, integrity, faith, and engagement. Sana po ang mga bagay na ito ay nasa puso po namin araw-araw, hindi lang po at maging daan po ito na patibayin po namin ang aming pagmamahal namin sa aming mga pamilya, sa kapwa at sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po at palagi po kayong nandyan na nagpapaalala sa amin na dahil po sa inyo kami po ay nagiging matibay po na harapin ang anumang pagsubok sa aming buhay at mga iba pa pong problema na aming kakaharapin. Maraming salamat po sa oras na ito at sana po ay palagi niyo po kaming gabayan na palaging magtiwala po sa inyo at i-guide niyo po kami sa tamang daan po para po kami palagi maging faithful po sa inyo. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.